So, play natin itong video. Sabi ni Emong YT, scammer ka daw, sabi ng buong Pinas. Maglabas ka na isang taong in-scam ko. Halika na. O, puro ka scammer, wala ka naman nailabas. Ibig sabihin, may ka lang. Sunod ka lang kung ano sinasabi nila, di ba? O, tanga ka. O, bawal ka rito. O, ikaw ang lumayas dyan. O. Tolongges. Ay, nako. Okay, maglabas daw ng isang tao na in-scam ni Kulaong. O, sige, maglabas tayo. Ayan. Namin po ang pangalan nyo ni Norman Mangusin na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan nyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso sa pamamagitan ng mystery girl na nangangalang Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yun. At naging dahilan kung bakit po nag-release po ako ng pera at tinulungan siya. Ma'am, putulin ko po kayo. Bakit po tayo nagtitiwalat ngayon? Ano po ba yung nakikita nyo na-scam sa inyo at sa iba pang sumali sa kay Leo Marcos? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera, kundi digdigan. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon, na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron silang FFCI na tinatawag o FNM Family FNM Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Totoo yun. Umabot po ito ng milyon-milyon. Pero wala po silang mapakita na transparency kung ilan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni Norman Mangusin. Ay maiintindihan ko po kung magagalit kayo, pero maiintindihan niyo po ako at the end of time na kayo po ang inililigtas namin dito. May mga OFW na pong may reklamo, may mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCI na to. Linawin natin, ma'am, si Norman Mangusia ay siya ay si... Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos, ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare, it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone na mag-ingay sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamuli sa Mayaman Challenge at the end of time ay utangan o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Magkano po ang nakuha sa inyo? Ang nakuha po sa akin, sa akin lang, ang hindi nakalista ay 2.3 M. Bakit po kayo naglabas ng 2.3 million? Dahil nga sa magandang deal niya sa akin, na hihiram siya ng pera sa akin, pambibili ng, nung una pa lang from the start tayo pambibili ng bigas at kalabasa, at ibibigay niya sa akin ng May 30. Subalit siya nga ay nakulong ng May 19. Bakit ako nagtuloy sa pagtulong? Dahil niya na-capture na po niya ang aking emotion at nangako na siya ay mayaman, siya ay may mga ginto, at sa 10 doblehin niya ang nakuha niya at mga nawala sa akin kapag siya po ay nakalaya. At meron po akong ebidensya. Gaano po kayo karaming sumali sa Mayaman Challenge? Marami kami sumali sa Mayaman Challenge. Yung mga iba natatakot pa na lumabas. Pero may mga kausap na po ako. Gaano karaming bigas po ba? Ilang tonelada ang naipamigay at ano pa yung mga ibang item? Ang kalabasa ay hindi ko alam kung eksaka, pero minsan isang buong truck, minsan kalahating truck lang. Yung mga bigas siguro maabot ng mga 300 sacks, 200 sacks. Yan ang mga pinamimigay niya. Para po saan yung pinamimigay niya? Para daw po sa pandemic, para sa mga sa taong bayan. Pero yun po ay
Yun ang masakit eh, nagamit ang pandemic eh, namuhunan para sa sariling pangangailangan. Ngayon nakakulong na siya, nagpa-function pa po ba? Yes, Mm. nagpa-function pa po. Dahil ipinadadala ang pera sa Nagpa-function kasi nandyan si Yama, nandyan si Dong Patalag. pangalan ni Mr. Dong Batala. At patuloy pa rin pag-ooperate nila sa YouTube channel niya sa pamamagitan ni John Chutan. Yes, ma'am. Ano po ang babala nyo sa mga kababayan nating OFW, yung mga kababayan nating naniniwala sa Oh, Ate Kiko-chan. Ako, ito yung pinakamayaman sa Japan eh. Oh. Ate Kiko-chan ah. Ay, nako, napindot ko. inyo, ma'am? Ang babala ko, simple lang po. Magmasid po kayo. Eh, ayaw po ni John Chutan na manood kayo sa mga Konchotan, yun yung si Yamatan. expose namin kasi nakalapag po doon ang ebidensya. Naiintindihan ko po kayo. Dahil napunta po ako sa sapatos yun na nabulag ako. Kayo po ang main concern po namin dito. Kung gusto nyo po tumulong, pumunta kayo sa barangay nyo. Magpadala kayo sa kamag-anak nyo. Dahil sigurado pa makakatulong po kayo. Kaawaan nyo po ang sarili nyo dahil hindi po madaling maging OFW. Para lang ipadala. Habang kayo nagkukudkud ng inidoro, ang sekretarya ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusing, ang hahaba ng kuko. Habang kayo hindi kayo makapag-ayos sa sarili nyo, todo make-up. Okay, ma'am. Magsasampa po ba kayo ng kaso? Yes, this Thursday, magsasampa na po kami ng kaso. At next week, Ano pong kaso ang isasampa na? At gaano po kayo karami na magsasampa ng kaso? okay, ako muna ang mag-start ng kaso at yung mga victim ay next week po sila magbibigay ng kanilang mga affidavit. Oh, okay. May effect Sayang kasi si Nanay Mary Ann namatay eh. Pero kung nabuhay to, tsak na pati si Ate Kiko-chan magdedemanda. May mga resibo to na hawak. O, kakatapos ko lang nanood sa'yo. Makagago, na-miss kita bigla. Dami mong satsat. Ganun live mo. tinanghali na nga ako eh. Dapat kagabi pa to, Ate Kiko-chan. Alas 11 kasi yung kulaong time ko. Maaga ako nakatulog kagabi. Sino ba yung babae nagsasalita? Si Nay Mary Ann. Alam niyo po kung buhay sana si Nay Mary Ann, matutulungan ito nila Attorney Sabi sa kani IR vlog. Ayan. Kasi talagang ito si Nay Mary Ann. Ito talaga ang nabudol ni Kulaong. Kaya yung hamon ni Kulaong maglabas ng kahit isang scammer. Ito si Nay Mary Ann. Ito, saksi akong buhay dito na talagang pinaniwala to ni Kulaong na may mga gold bar, pinaniwala na meron daw nagbabantay na ermitanyo doon sa mga gold bar niya sa bundok sa Nueva Vizcaya. Mama Love, shoutout po. Hello po. Kaya Ate Chris Rose Babe, ayan. Kaya po talagang ito pong si Nay Mary Ann, malaki ang panghihinayang ko na namatay siya kasi nga po ito sana ang isa sa mga makakapagpabagsak kay Kulaong at makakapagpahoyo dahil nga po, ito po yung merong malaking pera talaga na naubos kay Kulaong. po ba sa national election ang nangyari? Yes. Ano po ang epekto? Dahil tatakbo daw siyang senador. Kahit po nakakulong. Yes, dahil nakukulong. Mhm. FNM lang ang malakas nga daw pero hindi makalabas. I mean, tatakbo siya ng Senado, yun po talaga ang gusto niya. Yun. Alam ni Inay Mary Ann yan na talagang kakandidato. Kasi nga po, dahil kay Bernard Chong, na-stress na kasi ng todo yan. Tama, Ate Kikot yan. Na-stress at nagkasakit. Biruin mo, ikaw ba naman, matangayan ka ng milyon-milyon? Magkakaroon ng ermitanyo sa Hoyo, mabahong ermitanyo. Class Royale, shoutout ha. Ay, nako, mag-like na kayo ha. Nako, baka hindi pa kayo nagla-like. Pa-like po ng ating video. Bahala kayo, pag kayo naging kamukha ni Kulaong. Sigurado ako na pagsisisihan nyo yan pag naging kamukha kayo ni Kulaong. Kaya po, mag-like na po kayo. Boss Mac, di po tinuloy ng asawa ni Nay Mary Ann yung kaso. Hindi po Mama Labs, kasi si Tatay Nestor Victory,
Napakabait nun, napakabait. Hindi po siya katulad niyang kumbaga ibang tao. Talaga siya ipagpapasa Diyos na lang. Yun ang sinabi sa akin ni Tatay Nestor Victory. Ito si Tatay Nestor Victory, oh. Ito pakita ko sa inyo itong litrato na ito. No. Etong nakasalamin, yan si Tatay Nestor Victory. Etong perang binibilang niya, yan po yung ibibigay kay Kulaong. Yan po yun, yung perang ibibigay kay Kulaong. Kaya po, yan binibilang na nila, ibibigay kay Kulaong. Ito yun. Oh. Si Nay Mary Ann mismo nagpasa sa akin yan. Yang pera na yan, ibibigay kay Kulaong. Pambayad sa bigas, pambayad sa mga kalabasa. Kaya lang, ang nangyari, hindi naman po naibayad. Nasaan ba yung mga sulat? May mga sulat yan eh. Katulad nito. Sulat to ni Kulaong. Pinipigilan niya na umalis ang etong sila na Mary Ann Victory sa pagsuporta kay Kulaong. Nakalagay diyan, no? Kung mahal niyo ako, hintayin niyo muna ako makalaya at paglabas ko, aayusin ko lahat. Gulong-gulo isip ko. Ililipat na ako sa City Jail ng Manila. Please wait for me, mahal ko kayo. Sulat ni Kulaong yan para kila na Mary Ann Victory. Saka kay Tatay Nestor. Ito pa, alam ko, ito pa, isa pa eh. Tignan natin kung ayan kapatid, maraming salamat. Baka pwedeng i-rehire mo ulit si Attorney Chua as one of my counsel to be part of my team. Work with Attorney Espejo. Please, gulong-gulo na isip ko. Hindi ako makapag-isip ng tama ngayon. Mahal na mahal ko kayong lahat. Umaasa ako na ma-rehire na siya. Diba? Yan po yung yan po yung sulat ni Kulaong kay Nay Mary Ann Victory saka kaya Tatay Nestor Victory. May kilala ba kayong ABB? Bahala na sila dyan, pakiliti yan. Yung sa Brigade, Alex Boncayo Brigade. Diba? Yan po yung pinagmamalaki ni Kulaong na papalitan na daw yung pangalan, Francis Leo Marcos Brigade na daw. Tuti Kulaong marami tong imahinasyon eh. Kaya yung kanina, yung sinabi ni Kulaong, maglabas ng isang tao na nabudol niya. Ayan, si Nay Mary Ann, nabudol po niya talaga yan. Walang duda. Yan po talaga ang isa sa kanyang mga nabudol. Si Ate Kiko Chan, nandiyan. Si Ate Kiko Chan. Ate Kiko Chan, ilang lapad na padala mo dyan? Nakulong na ba ulit si Kabayo? Hindi pa po Ate Kiko Chan, pero pinapakulong na yan ni Makagago, saka pinapakulong na ng mga iba pong mga OFW na nagbigay noon, nagpadala noon ng pera kay Kulaong. Actually, Ate Kiko Chan, meron pong isang abogado na na gusto pong tulungan yung mga dating nahuthutan ni Kulaong, dating naperahan. Isa ka doon, Ate Kiko Chan. Isa ka doon sa mga nabudol ni Kulaong. Ate Kiko Chan, baka gusto mo magdemanda. Eto, wala kang gagastusin. Ipe-present mo lang yung lahat ng mga ebidensya na na meron ka. Kasi si Ate Kiko Chan po, lapad-lapad ang bigay nito. Sana nga makapagsalita din dyan yung FFCI Japan noon, yung sila Marikudo, sila basta yung mga team nyo dyan dati, ang dami pong nagpapadala ng pera sa sa FFCI Japan. Wag mo na tanungin, alam mo na yon, at least andito pa yung kumpanya ko. Kasi si Kulaong noon, ang mga target po, yung mga mayayaman sa sa Japan. Talagang inaano niya yan, tinatawagan niya. Kaya po, eto si Ate Kiko Chan ang isa sa mga nabudol ni Kulaong. Kaya yung sabi ni Kulaong na maglabas daw, ito yun Sabi ni Emong YT, scammer ka daw, sabi ng buong Pinas. Maglabas ka na isang taong in-scam ko. Halika na.
Di ba? Sabi ni Kulao, maglabas daw ng isang taong in-scam niya. Eto, ilabas ko si Ate Kiko Chan. Talaga nabudol ni Kulaong yan. Daming perang naibigay kay Kulaong yan. Hindi ko na lang i-elaborate kung gaano kalaki ang negosyo ni Ate Kiko Chan dyan sa Japan. Shoutout kay Dana. Kamusta mo kay Dana saka sa iyong baby girl. Nako, mga nakakamiss naman. Nung nakaraan nagpunta kaming Cebu. Si Ate Kiko Chan dati, inisponsoran ako niya nung nangangampanya kami kay inisponsoran ako niyan nung panahon ni Isko Moreno, nangangampanya kami, punta kami Cebu, sagot lahat ni Ate Kiko Chan. Hotel, plane ticket, lahat. Pagkain, gala, swimming pa kami noon sa saan ba yun? Mactan, Cebu, swimming pa kami noon. O di ba magbed sa kumpanya ta sabihin kanya. Di ba nga yung ihawan ate, naalala mo yon yung pinuntahan pa ni Don Roberto? Sabi niya kanya. Buti na lang ako, bumakano sa lapi lang nabudol ko. Yun nga. Hindi, ako kinukwento ko lang yung totoo ate. Di ba? Yun talaga. Ganito ang mga target ni Kulaong na hingan ng pera noon. Yung mga mayayaman sa Japan. Sila Nanay Grace Murayama. Yan. Mga isa din sa mga nabudol. Ako, dami sa Japan. Actually, kung meron nga, yung mga resibo lang kasi kailangan pala niyan para ma-demanda ng APASA si Kulaong. Kaya ako bilang isang dating vlogger ni Kulaong, alam ko kaya napanood ko kagad tong video na to, maglabas daw na isang in-scam ni Kulaong si Nay Mary patay na, pero si JC De La Cruz maraming hawak na resibo ng mga OFW. Pero mo isang OFW, kalahating milyon ang naibigay kay Kulaong. Imagine niyo yun, kalahating milyon ang naibigay kay Kulaong. Para lamang para daw ma-monetize ang kanyang YouTube channel. Kailangan daw niya ng nasa kalahating milyon. Di ba? Kaya yun talagang si Kulaong, merong pong merong talagang pagkakataon na mahuhuyo yan. At etong sila Attorney Sabi, kumikilos naman na po para diyan. Kasi ako 30K lang yung nasa perang na ibigay ko diyan merong mas malaki yung mga taong talagang mga marami ang naitulong. Nadala ko yun ihawan sa bagay lahat ng madikitan at nakikita ng mata niya kanya. Kupel talaga. Oo, kita pati nga Bangkang Bulok kanya daw. Kuya Emmanuel Aguilar, shoutout Yung Yama pang kampi pa rin kay Kulaong. Bakit? Playing safe si Yami kasi kailangan niyang kumampi kay Kulaong, kailangan niya ring gumitna kasi nga po may hawak na alas si Kulaong kay Yama. Hanggang ngayon po ba ay marami pa rin nabubudol yan si Norman? Marami pa rin nanonood, marami pa rin nagpapakulay, marami pa rin nagbibigay ng pera. May mga nauuto pa rin. Katulad nun, may tinawagan siya, Manang ang tawag niya, pero alam naman natin na hindi niya kaano-ano yun. Manang ang tawag niya, kasi nga, nasa abroad. Yan po ang style ni Kulaong. Ginagamit niya ni Yama, kaya play safe. Kasi alam ni Yama, may hawak na alas sa kanya si Kulaong. Kaya po ganoon. So, yun po. Ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito. Mamaya po ulit siguro. Baka magbalik ako ng live. Ating BBM time at mamaya pong hapon. Kulaong time siguro ulit. Tignan natin kung makapagkulaong time tayo mamayang gabi. Wala naman akong lakad ngayon Baka makapagkulaong time. Yun. So, Ate Kiko Chan, salamat sa pagpunta mo dito sa live ko. Thank you. Ayan mo pag marami pa tayong kwentuhan dito.
Merry Christmas, Mac. Naku, Merry Christmas din, Ate Kiko dyan. Mamamas ko si Piola sa'yo. Ninang ni Piola yan eh. So, thank you po sa inyong lahat. Ate Virgie Badjola, Ate Chris Rose Babe, Mama Loves, and si Kuya Entay Macwan, Mac Daniel, Kuya Emmanuel Aguilar, Ate Briguera Vlogs. Ayan, thank you po. Daily Sparks. Okay, Eliza Orihara. Jayro TV, pa-shoutout daw. Presado Family from Binangunan. Malu Solomon. Ayun, shoutout po. Hello, good morning, Sir Mac. Ilan days na lang 2026. Sana gumaling na si Kulaong. Pa-repair siya sa doktor kay Sir Bungo na mas matino sa kanya. Baka may pag-asa pa siya. Oo, mas matalino pa si Bungo dyan. Saka mas maano yan. Si Bungo kinalaban talaga yan. Kung ako kaya Sekyama, bumaliktad na siya. Hindi naman siya ang most guilty, mas mababa ang parusa niya kasi sa nalamang idadamay din siya ni Kulaong. Okay, thanks Mac. Breakfast muna, dinner naman kami. Blessed Monday and to your family. Salamat po, Ate Virgie Badjola. Ayan, Ate Chris Rose Babe, thank you po sa inyong pagtambay at pagsama kada ako po'y naka-live. Ayan nyo, kasi Christmas season kaya din siguro masarap matulog. Alam nyo naman, kapag Christmas season dito sa atin, dito pa naman sa amin, dahil nga mataas-taas ng lugar namin, kada gabi may paggising mo ng umaga, katulad kanina, gumising ako, mga 5:30 yata yun, 5 o'clock. Nung lumabas ako, may pag na. Ayan, sarap matulog. Pero babawi tayo sa tawag dito sa after New Year. Tawag ako kay yours. Naku, tulog pa ate. Si Piola yata natulog alas 2, alas 3. Narinig ko sila naglalaro pa. Ay, nako. Oy, Mandaragat ako. Shoutout sa'yo ha. Long time no see. Inggit lang kayo kay Kabayong Kulaw. Oo, nakakainggit. Nakakaingit yung mukha ni Kulao, parang DPWH project, hindi natapos. Salamat po sa inyong lahat. Babay na po at iiwanan ko sa inyo itong napakagandang kanta noon ng FLM Rappers. Ayan. Salamat po. Babay po. Kami sa bawat laban mo. We support FLM. Ang layunin ko lang naman dito yung makatulong. Hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute. Ako na-involved dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involved kahit po hold-upan o kung anuman. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa. Kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa. Inabot ang mga puso ng said at kapos na kapatid. Mga daing at mga luha ay dinig mo at batid. Bilang man nila ay laging sa'yo lang ang suporta namin. Kapanalig mo ang awit namin, Francis Leo. Ikaw ay bayani na buhay sa lahat ng dagok ng pagsubok di nagpatangay. Tiringan man ng bibig ng taong bayan, kasaysayan ang magwawala para sa'yo at kusang mag-iingay. Magbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis. We love you, Idol FLM, kasama ng mga small YouTuber na nagtutulungan. So, long live! Lalaban tayo, mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Sa isang beses na magandang topic, ulit tayong babangon. Lahat ay kakayanin kahit na anumang hamon. Huwag tayong magpapatinag, anuman kataas ang alon. Lalampasan ang bagyo na parang agila sa pag-ahon. Nandito tayo sa bansang maraming bumubulong. Kung sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong. Mga kababayang Pilipino, tayo ay magkaisa. Iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa. Hindi ko maitatanging ikaw ang idolo ko, kaya ganun-ganun na lang itong nadarama ko. Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta, kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala. Pag-asa ng mga Pinoy,
ikaw ang nag-apoy. Kahit na anong mangyari, sana ay iyong ituloy ang pag-ibig mo sa kapwa. Pag-asa ka ng bayan, Apoleo. Bayani ka ng inang bayan. Itong kalooban, sagradong puso, may binditado Pilipino, pintura't sining ka sa mapat globo. Apoleo, dugong bughaw, sugong bayani. Buti, nagsilbing susi sa dukhang nagdadalamhati. Sa epidemya, sinagupa mo sumpa ng kagutuman. Pasan ang nasa nilayan sa talampakan ng lipunan. Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw. Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw. Sa aming puso, ikay itinuturing na bayani. Ano mang mangyari, nandito lang palagi. Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban sa mga tao na patuloy kang sinisiraan. Katotohanan ay di nila kayang dayain, dahil alam naming malinis ang iyong hangarin. Nakatatak na sa bawat puso namin pangalan mo. Asahan mong kasama mo kami sa bawat laban mo. We support FLM. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. We support FLM. Go, go, go. Tayo. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Isa ako sa naniniwala na di mo magagawa bintang lahat na namang hinala. Lalahatin ko na lahat ng mga supot na humihila. Sa'yo mababa na wala magawa, kami na ang bahala. Bangon, laban, huwag kang susuko. Tumindig kang mabuti, pagpatuloy ang nasa puso. Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong, at isa ka din sa mga iniidolong may dunong. Walang dahilan upang iwanan namin. Kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin. Hindi isa, hindi dalawa, kundi milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal. Kaya't patuloy kami sa taas nagdarasal. Kapit bisig walang iwanan, manalig sa may kapal. Dahil bukas ay liliwanag, di magtatagal. Francis Leo, ikaw yung taong kinararangal. Napakadaming natulungan, hindi lang iisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin badilat ang iyong mata. Kasi ba nasa pawalta, ayaw mong maging tulad niya. Lumahagi ng kayamanan sa hukay di madadala. Hindi isang politiko, isa lang siya panitiko, na tumutulong sa kapwa kahit maraming kritiko. Hindi katulad ng boss mo, pagkahalal ay nagsitago. Malakas magsalita, makautos laki ng huso. Francis Leo sa Pilipinas, ikaw ang buhay na bayani. Idol ka ng masa, at kung ituring ng iba, ikaw ay natatangi. Tuloy lang ang laban, abante lang, huwag kang susuko. Basta saan matatapos din ang pagsubok. FLM, babangon din tayo. Babangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng We support Pinoy, Francis Leo. Babangon tayo, We support FLM, no? One love. mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. FLM, 3 letra ngunit napakadaming natulungan. Iisang tao pero libo-libo ang inalalayan. Milyong katao sa Pilipinas, siya lang ang tumindig at lumaban. Sa panahon ng epidemya, siya yung hindi politiko na inasahan. Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan. FLM, dasal lang. Nasa likod mo lang kami. Babangon muli tayo para sa bayan. Alam kong di ito magtatagal. Wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagpulong ako sa ating mga mamamayan. Ang kamay ng Diyos ay laging nariyan. Babangon tayo at tuloy lang ang laban. Mega shout out to my boss, FLM. Isa lang ang maipapangako ko sa inyo, boss. Walang iwanan hanggang dulo. Marami kaming nagmamahal sa inyo. Santa Romana. Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. 5 tunilatan ng kalabasa. Maraming salamat, Francis Leo Marcos. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal paglaya ko. At ipinapangako ko po sa dakilang may kapal na ibuhos ko lahat ng kung anuman ang mayroon ako para sa mahihirap nating kababayan. Sana po sa pamamagitan ng sulat na ito ay maiparating ko po sa inyo ang aking pasasalamat. FLM.